Unsa gyud ang markas sa beast? Klarohon na gyud nato ni igsoon. Ikan sa atong last episode. Ready na ba ka? Nga mahibaluan kung unsa ang marka sa beast. Unsa gyud ang marka sa beast? Ang marka nga kaatbang o kontra sa beast igsoon. Pinadayag 14:12. Ang mga nagbantay sa kasuguan sa Dios, mga nagsunod sa sugo sa Dios. Exodus 20 verse 8 to 11. Hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay. Napuro kasugo sa Dios igsoon ang Sabat ragayod ang gi-ignore sa kadaghanan karon. Sa giingon sa Ezekiel 20 bersikulo 12 igsoon, gihatag ko kanila ang akong mga Sabat aron mahimong timaan. So ang Sabat igsoon, ang giingon sa Biblia aning Sabat, timaan sa Dios, marka sa Dios. I-reveal na nato igsoon kung unsa gayud kini. Kung ang Sabat igsoon timaan sa Dios, unsa man ang kontra niini. Ang marka sa beast igsoon usa ka false system of worship nga mag-ilis sa sugo sa Dios. Unsa? Sunday worship. Dili pa kini ipugos karon igsoon, pero sa musugot kag sa dili, ipatuman gayud ang Sunday law. Pinadayag 13 bersikulo 16-17 igsoon, basaha sa imong Biblia. Kung wala pagbaton o pagpalit na, pugos ang tanan aron mudawat sa marka. Dihang mahimong law igsoon, pinugos na. Ya pa mahimong aktual igsoon ang marka sa mapintas nga mananak. Choice. Sa katapusan igsoon, issue kini sa pagsimba o pagsunod. Dili lang unsa ang imong nahibaluan igsoon, kundi unsa man ang imong pilion o sundon. Igsoon karon pa lang, pangutana. Andam ba ka sa pagbarog sa kamatuoran? Bisan kini lisod? Igsoon, please comment, stand firm kung andam na ka. Ug paki-share usab tungod kay importante kini nga mensahe. Lisod ning igo ka lang mo kontra, unya wala kay igong ebidensya nga mamahimong magprueba nga ang imuhang interpretation tinuod or gitawag og sakto. Kini nga tong higalang defensora sa Seventh-day Adventist, iyang gipresent nga ang mark of the beast as a conclusion na ang mark of the beast referring na sa pagsupak sa adlawng igpapahulay or dili pagdawat sa adlawng igpapahulay. So, but nga naon, kung ato ang gitawag og sabton, kung tinuod ang iyahang gitawag og interpretation, unang naigo ang mga apostol. Ikaduha, maigo po sila. Nga naman, kay ang implementation of the law of the Sabbath, nga naa sa Old Testament og sa panahon ni Ginoong Jesucristo, dili man maoy ilang gisunod karon o dili man maoy gisunod sa gitawag og Seventh-day Adventist. So, igo sila. Nga naman kay nag-create o naghimo-himo silang ilahang kaugalingong Sabat nga dili mo gisulti sa balaang kasulatan. So atuan ng usa-usahon karon mga sir ug mga ma'am. Diya sa balaang kasulatan tama bitaw nga pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12 kanang gingon na nagtuman sa sugo sa Dios. Unsa man itong sugo sa Dios? Referring only to the Ten Commandments? No sir, no ma'am. Ang sugo referring na sa kabubuton sa Ginoong Dios na kinahanglan ang tao mo submit didto niya. Usa lang din ha, ang napulo kasugo. Ang pinagka-perfect way to follow the tawag ining the will of God or to subject ourselves to the will of God, ang pagdawat sa iyang anak. Mabito kung basahon nato ang St. Matthew chapter 3 verse 16, niingon ang Ginoong Dios nga kini mao akong pinanggang anak ug patalinghugi ninyo siya. Kanang gitawag og Ten Commandments norms lang na or gitawag og balaod na kung diin mao'y magiya nato padung kang Ginoong Jesucristo kay ang hingpit nga timaan tali sa Dios ug sa tao mao man si Ginoong Jesucristo. So karon direta sa gitawag og Ten Commandments. Diha sa gitawag og Ten Commandments sa biblical perspective na ay duha ka implementation og presentation. Sa Old Testament, kadtong gitawag og Judaic presentation, sa New Testament mo ni gitawag og Christian presentation. So question, asa man ta mosunod dinha? Sa pangunahuna sa mga Hudiyo sa pag-implementar sa Sabat or sa pangunahuna sa mga Kristiyanos sa pag-implementar sa Sabat? Ako na to ang tanaw ng Exodus chapter 20 verse tawag ini nga 11, 8 to 11, makita nato mga sir og mga mga dili na siya referring sa kalendaryo ba kumbaga kanang Saturday sa kalendaryo. Interpretation na sa mga Hudyo na diha ibutang nila ang tawag ining 7th day or 7-day Sabbath rather. Kay pagbuhat sa Dios kalibutan dili man to ang Dios wa man nasakop sa kalendaryo. So, buti pasabot, di na ito pwede ipugos nga kanang gitawag og Sabat na nasulat sa balaang kasulatan exclusively referring only to Saturday. Ingon ana mga sir ug mga mama. So, sa Old Testament,
makita nato nga ang interpretation sa mga Hudyo referring sa Saturday. Okay? Ang ilang interpretation na nga naman, kay sila man ang implementor of the law of the Sabbath sa dihang gihatag sa Dios ang iyahang gitawag og sugo. So man ako na to, makitaan karon ang Jewish religion, ang ilahang tawag ining Sabbath day, kining Saturday. Ilang Sabbath day. Kaya mo man na ilang implementation, ang ilang interpretation. Kay again, di nimo pwede ihigot sa pangalan sa gitawag og kining adlaw o sa kalendaryo ang word nga Sabbath day nga gipunting dinha sa Genesis og sa gitawag og Exodo. Di mo na pwedeng ihigot na nagdepende na sa interpretation sa nag-implementar sa maong gitawag og sugo. So karon, kung sundo nato ang Jewish concept and Jewish interpretation of the law of the Sabbath, wala kasunod ang Seventh-day Adventist. Nganong wala man nakasunod ang tawag ining Seventh-day Adventist. Kaya ang law of the Sabbath sa gitawag og mga Hudyo, mo na ang ilahang gitawag pagsimba. Saturday sa ilaha, ha? Saturday sa ilaha. Mo na ang adlaw sa ilahang gitawag og pagsimba. Dapat, ang mga Seventh-day Adventist dito mapasakop sa Jewish religion. Nga naman, kasi sila man ang implementer of the law of the Sabbath, dili man ang Seventh-day Adventist. Diba? Oh. So, layo ra. Ikaduha, ang law of the Sabbath, dili kay referring dito sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Kung dili, naapay mga tawag ining ordinansa nga nagabalot ni anang maong balaura. O bito, kung nato ang tanawon, ang 10 Commandments, niabot na siya 613 laws. And according sa implementer of the law of the Sabbath, dili pwede nga napulo ra imong tumanon, kundi tumanon nimo ang 613 laws. Ang question, gituman ba na sa Seventh-day Adventist? Wala man na gituman. So mo nang di ninyo pwedeng ipamugos ang inyong una-una nga sundon ang law of the Sabbath nga kamo gani mismo, wa mo nakatuman ni anang maong gitawag og butanga. Kami mga Kristiyanong Katoliko, gi-implement ang Sabbath day according sa Christian concept and interpretation. And ang Christian concept and interpretation ang ni-implement na ang Christian Church. And according sa Christian Church, never sa nagisgot ang Sabbath day sa mga Hudyo. Even si Ginoong Jesucristo, never nagisgot. O naigisgutan ang mga apostol nga Sabbath day, pero ingon man San Pablo, Colossians chapter 2 verse 16, ayaw itugot nga may magsaway kaninyo o sa inyong kanon o inyong imnon or bisan pa sa adlaw nga igpapahulay. So ang buti pasabot, ang Sabbath law or Sabbath day at that time nga huna-huna sa mga Hudyo nga muna inyong ginapamugos karon, less important na sa gitawag og mga Kristiyanos. Kung less important na sa mga Kristiyanos, sumot ipasabot, lahi ang inyong interpretation ka mga Seventh-day Adventist sa interpretation sa mga Kristiyanos. Grabe man ninyong kining mga sabadin ko na to nga mga higala. Grabe man ninyong papadako nga sabado gyud sabado niya pagkauman San Pablo. No. Ayaw itugot nga na magsaway ninyo ana. Sumot ipasabot. Tawag ining ilalom sa San Pablo sa mapintas nga mananap kay ingon niya ayaw itugot nga may magsaway ninyo unsa inyong kanon o inyong imnon or bisan pa sa adlaw ipapahulay. dili na pwede. Ang Sabat ra gyud daw ang gi-ignore daw sa mga tao. Karon wala ba ya? Nga naman tungod sa hinungdan nga kung nato ang basahon ang Biblia, ang Sabat wala lang nagapunting sa usa lang ka adlaw. Di ba? Gibasa na ginining mo ang Ezekiel chapter 20 verse 12, ihatag ko ang akong mga Sabat, mga Sabado. Both ipasabot, dili na referring lang sa 7th day of the week. No. Ang word nga Sabbath day, it is a generic term that refers to a day special nga ihatag nimo ngadto sa Dios. So sa mga Hudyo, Sabado sila, sa mga Kristiyano, adlawng Domingo, kay anang adlaw, St. Matthew chapter 28 verse 1, 9 and 16, gisimba pud nila ang atong Ginoong Jesucristo. So sa Jewish interpretation, nagpabili pa man gihapon na ang tilnaw. Wa may nagpahunong sa mga Hudyo nga hunong na mo anang idlag mapahulay kay Domingo na. No. Wala. Ugwa po na hitabo sa history sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gibanduan sa simbahang Katoliko ang mga Hudyo to cease the practice of the observation of the Sabbath day. Wala.
Kay ang simbahan Katoliko Christian Church man so na si adlaw ngayang pagsimba og kanang adlaw adlaw Sabado. Mao nay among Sabbath day. Gi-quote nimo ang Ezekiel chapter 20 verse 12. Ingon pa sa Ginoong Dios, ihatag ko ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Ano di man nimo i-quote ang Hosea chapter 2 verse 11. Ingon pa na sa Ginoong Dios nga, hunungon ko ang ilang mga adlaw nga igpapahulay. Nga naman kaya mga Hudyo, katuman. O niya, padayon gyapon mo. Nya, ang perfect nga pagpahunong anak katong pagkamatay ni Kristo. Kay ang hingpit nga pagtuman sa Sabat katong actual gyud nga pagpahulay ni Kristo didto sa lubnganan. Muna pagkabanhawog Domingo, ang simba sa mga Kristiyano, ang simba sa mga apostol, Domingo, kay kanang adlaw proclamation sa actual and at the same time perfect amendment of the law nga gisunod sa mga Hudyo kaniadto, gi-amend ni Kristo o gipadayon kini sa mga Kristiyanos. So ang mga Katolikong Kristiyano wala man na nagpahunong sa adlaw ipapahulay. Wala nagpahunong pero ang among adlaw ipapahulay adlaw Domingo mo na ang among adlaw igsisimba. Kay mo man na ang adlaw nga kung diin among gigahin para kang Kristo. Okay? So ingon ana mga sir, wala ayo pagsulti nga gi-ignore no, di na tinuod. Di na tinuod kay mga Hudyo na among gihapon sila. Kami mga Kristiyano adlaw tawag ining Domingo. Ang kamo may problema kay Kristiyano daw tuod mo pero ang problema ana nang sunod gihapon mo sa adlaw ipapahulay sa gitawag og mga Hudyo nga di mamo mga Hudyo. So nagpaka-Hudyo mo. Iya mo siyawa. Kanang giingon nga gitawag og ang adlaw ipapahulay timaan kana sa Dios ug sa iyang katawhan before na nahitabo nga ngatong Ginoong Kristo nahimugso og nahimong tao. Ngano man kay ang hingpit nga katumanan sa kabalauran o ang hingpit na katumanan sa tanang gitawag og mga propesya ang atong Ginoong Hesukristo, di ba? Again, Colossians chapter 2 verse 16, ayaw ninyo itugot ngay na magsaway kaninyo unsa inyong kanon, inyong imnon or bisan pa sa mga adlaw nga igpapahulay kay kanang maong mga butang lamang sa butang umaabot og ang katumanan ni ini mao ang atong Ginoong Hesukristo. So sa mga Hudyo mo nang ilang timaan kasi katawhan sa Dios pagtuman sa iyang gitawag og kasuguan. Pag abot sa Bagong Testamento, ang timaan, ang hingpit nga timaan og katumanan ang Ginoong Hesukristo. Unya mo bito San Pablo asa mingon nga alang kanako magpasigarbo lamang ako sa adlaw ipapahulay. No. Wala sa Kristo si San Pablo ana. Ang gisulti ni San Pablo, alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. So kani apto ang timaan sa Dios ug sa tao, sa mga Hudyo ang timaan la ang adlaw ipahulay man timaan sa Dios. Pero pag abot sa gitawag og Bagong Testamento, ang timaan sa gitawag og sa tao og sa Dios, ang Dios gadto sa tao, mo ni krus ni Kristo. Man ang gipasigarbo ni San Pablo. Og nian ng adlaw ang mga Katoliko magsimba kang Kristo kay implied man gud na indirectly. Pag naapekos indirectly nga nisulti ta nga we are belong to Christ and that tawag ining sign and that symbol sumala pa sa mga kasaysayan mo na ang simbolo sa mga Kristiyanos. Og ang adlaw sa ilang pagsimba adlaw Domingo dili adlaw Sabado. Another point, mga sir o mga ma'am, ingon pa niya ang mark of the beast kuno, moodo kuno ang false system of religion. Actually, tama, sa kana nga butang, usa sa mga kahulugan mangguna. Pero ang question, naaba sa true system of worship ang gitawag og mga Seventh-day Adventists according sa biblical perspective. Ang atong tubag, wa gyud nga katuman ang mga Seventh-day Adventists. Nga naman, kung tan-awon nato ang law of the Sabbath sa Old Testament, even sa panahon ni Ginoong Jesucristo, ang nag-implementar pare ang sa inyo pastoy. Di ba? O, ikaduha, naa sila i-offer nga sacrifice. Pero sa gitawag og ninyo, kining sabat-sabat ninyo, wa mo may gi-offer nga sacrifice, na may gina-offer pero kanang inyohang tawag kining talent portion. Mao din pagsimba. Nagisot des balang kasulatan. So, buti pasabot, nag-create mo inyong sistema sa pagsimba nga dili mo sistema sa adlaw ipapahulay nga inyong ginapaglaban o inyong gipanalikdan. So, kamo ang nag-implement sa gitawag og false system of worship. Ang Katoliko, kumusta man? Ang Katoliko ba ang tawag ining na ay false system of worship? No, sir, no, ma'am. Nga naman kay again,
ang pag-implementar sa balaod nagdepende na sa konseptong interpretasyon sa nag-implementar sa balaod. Kaniadtong mga Hudyo na sila kaugalingong implementation. Karon ang mga Kristiyano na ay kaugalingong implementation o subay ni ana sa mga implementation. Ang mga fathers kaniadto never nagisgot sa law of the Sabbath nga naman tungod kay ingon pa nila dapat dili ta mamahimong Judaizers. Di ta mahimong tawag ining dapat mo detach ta sa gitawag og Jewish religion kay dili man ta subject sa Jewish religion. Muna ang ilang adlaw silang pagsimba, adlaw Domingo. Nawala ba ang isa niya sa adlaw ipapahulay? No sir, no ma'am. Kay ang hingpit nga adlaw ipapahulay, maog kaptong butang nga di-engrip proklamar o gisimba si Kristo. Matuod nga Dios ug matuod nga tao isip Dios sa gitawag og mga Kristiyanos. Ang mga Hudyo, pari ang nangulo sa ilang adlaw ipapahulay. Kami pod sa among adlaw ipapahulay, adlaw Domingo, pari pod ang nangulo. Sa mga Hudyo na gi-offer nga sacrifice, katong mga manunap, ang among gi-offer nga sacrifice sa gitawag og sa Christian or Catholic religion, si Kristo mismo ang hingpit nga sakripisyo. Diba? Malakad chapter 1 verse 11, gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalom, ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios. Aron ang mahimong dako ang ngalan sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. O di, but pasabot, Katoliko na katuman, dili ka mo. Di ba? O, di, ayaw ninyo, ang mark of the beast, maon yung false system, ulit niya, kamuro din igo. Di ba? Okay, lain pang tawag ining punto, mag-ilis daw kuno sa sugo sa Dios. Kanang minguntang mag-ilis sa sugo sa Dios, kung wala ka gitagaan og katungod sa promulgator of the law, to amend the law, aka na. So, pakiro ang yun. Sama gud sa inyo, ha? Di ba? Wala mo tagaid katungod sa Ginoong Dios to implement the law of the Sabbath. Nya pagka man nag-amend mo ang inyong gihimo nga amendment, instead of pari ang mangulo, gihimo ninyong pastoy. Ha, di ba? Instead of namo i-offer nga sacrifice, wa mo gi-offer nga sacrifice, entertainment ang inyong gi-offer. Kana pagpadayag ka na nga inyong gi balahura, inyong gi insulto ang Ginoong Dios nga diin nag-implementar mong sugo sa Ginoong Dios niya. Pagka man wa mo katungod sa pag-implement niya. Inyo ha pag yung gi-amend. Unlike sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kasi Kristo man ang hingpit ng katumanan sa gitawag og kabalauran, so ang pangunahuna niya subay kang Ginoong Kristo og pinaagi ni ana ang implementation sa Christian gitawag og worship dili na Sabbath day sa mga Hudyo kundi Sabbath day sa mga Kristiyano, and that day gitawag na siya the Lord's Day or Deus Domini, adlaw sa Ginoo. Og ang interpretation sa mga fathers kanang adlaw sa Ginoo dili na adlaw sa Sabado kundi adlaw Domingo. Laing damgo sa itong mga higalang tagtagak at piling atong gitagaan og tawag inang reaction karon siya nga ana man in kanang imagination nila ba ipatuman na gani na ang law of the Sabbath tanang mga Sabbath keeper lutuson bot ninyo. kanong bot ba na di na mahitabo nga matuman kanang inyohang damgo nga naman nag-implement naman gani ang inyohang giingon nga tawag ining nagpagawas sa mga tao gikan sa Katoliko. Ilang gi-implement kanang separation of the church and state. Bot na kung ipasabot nga ang gobyerno nga naay kagahom nga maghatag og physical actual nga gitawag og pagsilot sa tao mo'y gitawag og mo implement sa butang nga kung unsay gisulti sa gitawag og balaod. So karon kung mingon mo nga Sunday law i-implement nila na magani separation of church and state o nya pagkahuman na lang po mga bag-ong balaod karon nga kinahanglan sa religion walay discrimination. O so pag-implement anang gitaw gini yung Sunday law. Di ba? So buti pasabot nagdamgo mo sa butang nga wala sa realidad. Wala man na sa reality ng inyong tawag ining giunahuna. Ang kanang giingon nga persecution sa gitawag og pinadayag Kapitulo 13 versikulo 16, nahitabo na pinakauna sa Roman Empire. Kanang 1316, makita na to referring na sa panahon ni Emperor Domitian. Sa panahon ni Emperor Domitian, pag dili ka mo simba siyang larawan, pag dili ka mo sunod sa pagmando sa Roman Empire, patsyon ka. Muna ang mga Kristiyano at time, magtago-tago, di ka kapalit. Kung wala kay marka, katong marka, but pasabot, nagpailalom ka sa emperor. Yan, nahitabo din ang karon. Ano sa nahitabo ng simbang Katoliko nagluto sa inyo ha? Na kung di mo magsimba sa Domingo, pamatyon mo. Damgo. Pero ang sigurado ana maning kamot gyud ang mapintas nga mananap nga ang mga Katoliko di kasimba. Maghimo nagtawag ining mga events nga diin ang Katoliko mapugnan nga moadtog simbahan. Ilabi na sa adlong Domingo. O sa may nahitabo,
Tinuod man ang nahitabo na nga na panahon sa pagpugong tanaw itong pandemic. Sa nahitabo ato o gituuhan biya to nga naay gitawag og masukan pa ba mga plano ba nga kung baga kanlang to cease the operation or cease the religious operation, cessation of the religious operation. So di lang kay Katoliko to apil pagani mo. Diba? Di mo ka magsimbahan mo ni klaro. So mingon mo nga i-implement na ang tawag ng sandilo. Sige ra magunahon na niya. Kanara ba inyong history, invest history inyong tuuhan, history na inyong gituuhan, stilan ng mga tawhana. So tubag, kisa may ato ang gitawag og piliyon, ang atong piliyon katong iglesia gitukod ni Kristo nga nay kagahom sa pag-implementar sa law of the Sabbath. Kinsa man na ang simbahang Katolika. Kamo dili man mo iya ni Ginoong Kristo, iya man mo sa mga Amerikano. Nya kana mga Amerikano makaluwas na ina kay para kana inyong piliyon. So kung diha mo ni pili sa Seventh-day Adventist ug ubang pa mga pundok gawas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala yung gipili ang Ginoong Dios. Gisupak ninyo ang iyang pag-ingon nga ako ang Ginoong Dios ug ako lamang inyong pagasimbahon. Kaya instead of musunod mo sa iglesia ang gitukod ni Kristo, dito naman hinuon mo ni sunod sa mga Amerikano. Murag gihimo ninyong tawag ining manluluwas. Kay wala na mo to sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Nag-create mo mog inyo, naghihimo man mog inyo. So kisa may sundon, ang Kristo o kanang mga Amerikano. Kung ang mga Amerikanong inyong gisod, ma-implement mo kinwana. Ngano man kay ang mga Amerikano, dili man silang manluluwas. Dili man sila ang Savior. Kami mga Katoliko ang among gisunod ang Romano Catholic Iglesia nga naman kay kining iglesia mo ni ang lawas ni Ginoong Jesucristo. And at the same time, kay lawas man ni Ginoong Jesucristo, siya mismo ang naghatag og kinabuhi ni ining maong gitawag og lawasa og pinaagi sa iyang mga ministro. Sumapang San Pablo, pinaagi kanila namulong ang Dios o nangaliyupo ang Dios dinhi kanato. Nya naa sa inyo. So kung magpadayon mo ng pundok nga gitukod og Amerikano, maimpas gyud na inyong kalag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.